ang panukala ng Diyos ukol sa paglitaw ng Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas. Ikatlong bahagi. Deuteronomio 18 sa talatang 18 at 19. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang kapatid na gaya mo, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kaniyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking inutos sa kanya, at mangyayari ang sinumang hindi makikinig sa aking mga salita na kanyang sasalitain sa aking pangalan ay aking sisiyasatin yaon sa kanya. Ayon mismo sa Panginoong Diyos ay ilalagay niya ang kaniyang mga salita sa bibig ng propetang ititindig niya sa gitna ng Iglesia ni Cristo, upang siyang magsalita ng lahat ng kanyang mga salita at kautusan sa atin. Ito ang katuparan ng kanyang panukala na paglalapi ng katwiran, sapagkat nasa propetang ito ang katwiran na ilalapit sa atin. Kaya nga, kung nais nating malaman at maunawaan ang mga katwiran ng Diyos, ay hindi natin maiiwasan na hanapin at alamin kung sino itong propetang itinindig sa gitna natin, magkakapatid. Ito ang tunay na dahilan kaya kinasangkapan ng Diyos ang kapatid na Felix Y. Manalo upang maitatag ang Iglesia ni Cristo, sapagkat sa gitna nito magmumula o ititindig ang propetang kagaya ni Moises. Kung wala ang Iglesia ni Cristo, ay hindi matutupad ang panukalang ito ng Diyos, sapagkat walang panggagalingan ito. Kaya nga ang banggit ay, kung walang payo ay magugulo ang panukala. Marami ang naniniwala at nagsasabi na ang Panginoong Hesus ang kinatuparan ng hulang ito. Subalit nakakatiyak tayong hindi maaaring siya ang tinutukoy dito. Sapagkat una ay wala pang Iglesia ni Cristo nang isugo siya. At siya pa nga ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo.
At ikalawa ay siya ang pinuksa ng mga Hudyong ayaw makinig sa kanya. Gayong ang nakasulat sa Gawa 3 sa talatang 23. At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon ay pupuksaing lubos mula sa gitna ng bayan. Salungat ito sa naganap sa buhay ng Panginoong Hesus. Kaya nakakatiyak tayo na hindi siya ang kinatuparan ng propetang gaya ni Moises. Ito ngayon ang dapat nating alamin. Sino ba ang propetang ito? At ano pa ang kaniyang gampanin? Ganito ang kasagutan sa Lucas 1 sa talatang 76 at 77. O, at ikaw sanggol, tatawagin kang propeta ng kataas-taasan, sapagkat magpapauna ka sa unahan ng mukha ng Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daan, upang maipakilala ang kaligtasan sa kaniyang bayan sa pagkapatawad ng kanilang mga kasalanan. Sa makatuwid ay ito rin ang magpapakilala ng kaligtasan sa bayan o sa Iglesia ni Kristo sa pamamagitan ng paghahanda ng daan ng Panginoon. Awit 67 sa talatang 2. Upang ang iyong daan ay maalaman sa lupa, ang iyong pangligtas na kagalingan sa lahat ng mga bansa. Alin itong daan na ipinakilala niya ang pangligtas sa mga bansa? Ganito ang sagot ni Haring Nabucodonosor sa aklat ni Propeta Daniel sa 4 sa talatang 37. Ngayon akong si Nabucodonosor ay pumupuri at nagbubunyi at nagpaparangal sa hari ng langit, sapagkat ang lahat niyang gawa ay katotohanan at ang kanyang mga daan ay kahatulan, at yaong nagsisilakad sa kapalaluan ay kanyang mapabababa. Ngayon, paano ipaghahanda nitong propeta ng kataas-taasan ang Panginoon ng daan na siyang kahatulan? Lucas 1 sa talatang 17. At siya'y lalakad sa unahan ng kanyang mukha na may espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang papagbaliking loob ang mga puso ng mga ama sa mga anak, at ang mga suwail ay magsilakad sa karunungan ng mga matuwid.
upang ipaglaan ang Panginoon ng isang bayang nakahanda. Marami ang nagkamali ng kanilang patutuhanan na si Juan Bautista ang tinutukoy na propeta ng kataas-taasan na magtataglay ng espiritu at kapangyarihan ni Elias. Sapagkat hindi gayon ang patutuo mismo ni Juan Bautista sa kaniyang sarili. Juan 1 sa talatang 19 at 20. At ito ang patutuo ni Juan nang suguin sa kanya ng mga Hudyo mula sa Jerusalem ang mga saserdote at mga Levita upang sa kanya'y itanong, sino ka baga? At kanyang ipinahayag at hindi ikinaila at kanyang ipinahayag, hindi ako ang Kristo. Ang mga katanungan ng mga Pariseo kay Juan Bautista na taga-bautismo. Juan 1 sa talatang 21. Sino ka kung gayon? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi ako si Elias. Tugon niya. Ikaw ba ang propeta? Sumagot siya. Hindi rin. Marami ang hindi nakaalam nito at nabibilang tayo sa mga ito. Subalit ngayon ay unti-unti nating nauunawaan ang mga katotohanan at kalooban ng Diyos. Ngunit, papaano ba ipakikilala ng propetang ito ang daan ng Panginoon, ang kahatulan na siyang kaligtasan ng bayan? Ganito ang pahayag ng Panginoon kay Propeta Isaiah sa 42 sa talatang 1. Narito ang aking lingkod na aking inaalalayan, ang aking hinirang na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Isinasa kanya ko ang aking espiritu. Siya'y maglalapat ng kahatulan sa mga bansa. Ito ang lalong nagpapatunay na hindi si Juan Bautista ang tinutukoy na propetang maghahanda ng daan ng Panginoon at magpapakilala ng kahatulan, sapagkat kailanman ay hindi niya nagawa ang paglalapat ng kahatulan sa mga bansa na siyang pangunahing gampanin ng propetang ititindig sa gitna ng Iglesia ni Kristo. Ang lingkod na hinirang ang magtataglay ng Espiritu ng Panginoon.
Kung gayon, ay sino ito? Papaano ba siya ipakikilala ng Panginoong Hesus? Juan 5 sa talatang 27. At binigyan niya siya ng kapamalaang makahatol sapagkat siya ay anak ng tao. Juan 5 sa talatang 22. Sapagkat ang Ama ay hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. Hindi ba ang kanyang sarili ang tinutukoy ng Panginoong Hesus sa pagtuturo niyang ito? Ano ba ang paglilinaw niya ukol dito? Malinaw ang pahayag ng Panginoong Hesus na hindi siya naparito upang humatol, kundi mayroon siyang itinuturong isang hahatol sa huling araw. Ang salitang kanyang sinalita, ang anak ng tao, na kinakailangang may taas muna bago natin makilala na ang Panginoong Hesus nga ang Kristo. Juan 8 sa talatang 28. Sinabi nga ni Hesus, kung may taas na ninyo ang anak ng tao, sa kaninyo makikilala na ako nga ang Kristo, at wala akong ginagawa sa aking sarili, kundi sinalita ko ang mga bagay na ito ayon sa itinuro sa akin ng Ama. Napakalinaw ng mga katotohanan ito. Subalit nakapagtatakang hindi ito naunawaan ng marami. Ang higit na nakalulungkot ay hindi ito naituro ng kapatid na Felix Y. Manalo at maging ng tagapamahala kapatid na Eranio G. Manalo. Ito ay sa kadahilan ng ang pahayag na ito ay hiwaga na natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan, na ngayon lang nahayag. Roma 16 sa talatang 25 at 26. At ngayon sa Kanya na makapangyarihan na sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking ebanghelyo at sa pangangaral ni Hesukristo ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Datapat nahayag na ngayon at sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta ayon
sa ipinag-utos ng Diyos na walang hanggan ay ipinakilala sa lahat ng mga bansa upang magsitalima sa pananampalataya. Sapagkat naisugo na ang leon sa angkan ng Juda na nagtagumpay, na nakapagbukas ng aklat at ng 7 tatak nito. Apokalipsis 5 sa talatang 1 hanggang 5. At nakita ko sa kanang kamay ni Yaong nakaupo sa luklukan ang isang aklat na may sulat sa loob at sa labas na tinatakang mahigpit ng 7 tatak. At nakakita ako ng isang malakas na anghel na nagtatanyag ng malakas na tinig. Sinong karapat-dapat magbukas ng aklat at magtanggal ng mga tatak nito? At sino man sa langit, o sa ibabaw man ng lupa, o sa ilalim man ng lupa, ay hindi makapagbukas ng aklat o makatingin man. At ako'y umiyak na mainam, sapagkat hindi nakasumpong ng sinumang marapat magbukas ng aklat o makatingin man. At sinabi sa akin ng isa sa matatanda, "Huwag kang umiyak. Narito ang leon sa angkan ni Juda, ang ugat ni David, ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng 7 tatak nito." Ito rin ang anak ng tao na hahatol ang propetang magsasalita ng mga kautusan at katotohanan na siyang mga salita ng Panginoon na nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya hindi tayo dapat na malungkot kung hindi man naituro ng kapatid na Felix Y. Manalo at ng tagapamahala ang ukol dito, sapagkat hindi sila ang nakapanukalang magsasagawa nito. Dapat nga tayong magpasalamat sapagkat ngayon ay malulubos na ang ating pagkaunawa sa mga kalooban ng Diyos. At ngayon higit kailanman ay malalaman at darating, sapagkat magugulat tayo sa mga nakatakdang panukala ng Diyos na magaganap dito sa ating panahon. Napawag, nakasulat lahat sa Biblia. Ngayon, mga mahal naming kakapatid, mga magulang, mga kaibigan, at mga kakilala, nauunawaan na ba natin kung bakit naganap ang mga nangyayari ngayon? Ito'y katuparan ng mga hula sa bayan o sa iglesia ni Kristo. At dito
masusubok kung sino ang mga magtatagumpay. Ano ba ang pagkakaiba sa panahon ng kapatid na Felix Y. Manalo sa panahong ito ng kapatid na Elias Arcangel Jesucristo? Sa bungad ng panahon, sa mga huling araw, panahon ng kapatid na Felix Y. Manalo, ang mga tao na makikinig ay walang kinatatakutan na pagtitiwalag. Dahil walang pagtitiwalag sa aalisang relihiyon o sekta, kaya malaya ang mga tao na makikinig at aanib ng walang kinatatakutan. Sa dulo ng panahon na ito, sa mga huling araw, panahon ng kapatid na Elias Arcangel Jesucristo, ang mga tao o kaanib sa Iglesia ni Kristo ay pinagbabawalan na makikinig, kaya takot na takot sa dahilang may pagtitiwalag. Kaya wala nang laya ang mga tao o kaanib na makinig sa mga bagong pahayag na ipinapahayag ng isinugo na sugo ng Panginoon. Juan 8 sa talatang 32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Tandaan natin ang katumbas na takot ay kawalan ng pananampalataya. Abangan ang mga susunod na ipapaunawa. Maraming salamat.